Ang ating message ngayong umaga ay ang title, The Display of God's Love. Display, pagpapakita, ipapapakita ang pag-ibig ng Diyos. At karugtong pa rin ito sa pinag-usapan natin about sa church na nandito sa lipunan, church and the society. The display of God's love, yan ang ating pag-aralan at titingnan sa salita ng Diyos. You can open your Bible with me. Babasahin natin ang ating scripture text for today. In the Gospel of Mark, in the New Testament, Matthew, Mark tayo. Mark chapter 12, verses 30 to 31. Isa sa mga at palaging nababanggit at nasasabi ng maraming mga tao sa mundo. Mark chapter 12, verses 30 to 31. 2 verses lamang para sa madaling pag-memorize or matandaan. Kahit hindi memorize word for word, pero matatandaan siya kasi 2 verses. Again, scripture natin for the message today, the display of God's love in the book of Mark, chapter 12, verse 30 to 31. Babasahin ko po sa New International Version. Mark 12, 30 to 31. Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind and with all your strength. Verse 31. Second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ito po ang salita ng Diyos, Mark chapter 12, 30 to 31. Mahalin ang Panginoong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, at sa lahat ng lakas. Pangalawa, katulad din ito, sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, neighbor, o kapitbahay, o ibang tao, as yourself. Wala nang ibang nakakahihigit pa na mga utos sa mga bagay na ito. The display of God's love. Ito ang ating mensahe. May warning na naman. Basahin natin. Red pa rin. Tama-tama, red, no? Red warning kasi pag-ibig ang pag-usapan natin, pag-ibig ng Diyos. God's love. God's love ay napakalawak na pag-uusapan, ngunit ito din ay palaging nababanggit at naririnig ko sa kahit sino na ang Diyos ay pag-ibig. Marami nagsasabi, nagkikwento niyan na ang Diyos ay pag-ibig. Very well loved na topic. Hindi lang panahon sa Pebrero, pero araw-araw. Very acceptable topic. Wala talagang nagre-reject. Basta ito ng pag-usapan about the love of God. Marami tayong naririnig. Ako, naririnig sa TV, sa online, na kahit sino nag-uusap na tungkol sa Diyos, walang ibang mabanggit at unang maalala ay ang Diyos ay pag-ibig. Mga TV personality, mga sino-sino dyan na mga nasa katungkulan, obvious at nagsasabi at nag-claim pa talaga, sinasabi pa talaga na na-enjoy namin ang pag-ibig ng Diyos. At sinasabing, mahal din naman kami ng Diyos. Kung mahal kayo, mahal din kami. Mahal tayo lahat ng Diyos. Totoo naman yun. And John 3:16, as sinasabi na nasa gitna at ang puso ng Bible, kasi ito ang nagpapikita ng puso ng Diyos, God so loved the world. Kaya binigay, He gave His only begotten Son. Sino mang mananampalataya sa kanila ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. So everyone talaga, lahat ay mahal ng Diyos. Kasi ang sinabi naman dito, mundo, cosmos. So hindi lang tao, kundi lahat ng nilikha ng Diyos, kasama na mga punong kahoy, kasama na yung mga liliit na bagay, at mga bagay na hindi natin nakikita. Lahat itong nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos ito, of course. Ngunit,
merong dapat manifestation or display of that love. Meron dapat makikita ngayon na mapapakita sa isang tao na nagsasabi tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi nila, naniniwala naman kami sa Diyos. Of course, lahat yan nagsasabi. At lahat din nagsasabi, mahal din naman kami ng Diyos. Kahit gaano pa ang kasalanang nagawa nila, sasabihin pa rin nila, mahal din naman kami ng Diyos. Totoo yun. Kaya nga si James, the book of James chapter 2 verse 19, sabi niya din oo, naniniwala kayo na may Diyos. Marahil mahal nyo rin ang Diyos. Tama yun. That's good. Pero sabi niya, tandaan nyo, kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos, nanginginig pa sa takot sa Diyos. Kaysa tao na nagsasabi, mahal kami ng Diyos, pero wala naman, di naman nanginginig. Yes, the message of God is for everyone about love. He loves us so much and He gave His only begotten Son. We know that for sure. We are celebrating that every Christmas, Holy Week. Pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos kahit sino ka man, kahit sino sila, kahit gaano kalaki ang kasalanan na gawa, mahal tayo ng Diyos. That is the message of God. No doubt, no question. Pero iba ng usapan pag sinabing, in-acknowledge mo, tinanggap mo, you accepted the message, the love of God, at pinapakita mo ito, nagmamanifest ito, pinapakita itong mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Iba naman yon. And this must be our response. Ito ang ating sukli at ibabalik sa Diyos dahil siya, mahal niya tayo, tinanggap natin yung pag-ibig na yon at natanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi lang pala hasta doon lang na sasabihin, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kung hindi, acknowledge receipt. Ano yun? Para lang yan, may pinadala sa iyo na ano bang mga courier dyan? ng mga rider. Pangalan mo para sa iyo. Alam ko, akin yan. Pero hindi mo in-accept. What's the use? Wala. Kaya kailangan acknowledge. Kaya mayroong receive and believe to receive the love of God. At ang kasunod nun, makikita sa buhay ng tao mag-manifest ang love ng Panginoong Diyos na nanditong sinasabi, tinanggap at ngayon pinapakita sa lahat. Scripture passage Mark chapter 12 verse 30 to 31. Ito ang naaakma about the display, the manifestation of the love of God so that makikita ng Diyos at makikita ng lahat na in-acknowledge natin ang kanyang pag-ibig, tinanggap. These are the words of the Lord Jesus Christ mismo. Mga wika ito ni Jesus Christ. Siya mismo ang nagsabi nito, ang Panginoon natin, the head of the church, the only Son of God, our Savior, our Lord, na tinanggap natin. Siya mismo ang nagwika nito. That human being should love God sa kabuuan in the entirety of being as a person sa ating existence in this world. Walang ibang gagawin, mahalin ng Diyos sa pamamagitan din sa pagmamahal sa fellow men. This is the manifestation, the display, pagpapakita na tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Tanong ngayon, ano itong display or manifestation? Ano itong pagpapakita sa individual na tao na talagang natanggap na niya ang pag-ibig ng Diyos? Hindi lang niya sinasabi sa wika o sa labi lang na sinasabi, mahal ako ng Diyos. Kung hindi, sinasabi, tinanggap ko ang Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Ano itong display na ito? Ang sagot,
Nandyan sa ating scripture passage, Mark 12:30-31. Again, this is the display, the manifestation na natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano ito? Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. By loving our fellow men. Atin itong i-unpack. Last Sunday, meron tayong ni-unpack. Ngayon naman, i-unpack natin ano itong display of the love of God. Ano itong pagpapakita sa pag-ibig ng Diyos. Number 1, verse 30. Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Pangalawa, part 2. Dalawang parts ito. Isa lang siya, pero dalawang bahagi. Part 2 is, verse 31, love your neighbor as yourself. So, these are 2, but 1. Kaya, display, manifestation, isa lang siya, pero dalawang bahagi magkakakabit. Or twins, or sabihin natin, 2 sides of the coin. Hindi siya pwedeng hatiin at hindi pwede wala yung isa. Magkasama talaga ito. To love the Lord and to love our neighbor. If you notice, yung love na pinag-usapan diyan ay parehas agape. Agape. We talk about this previous Sundays na merong iba-ibang description na sinasabi tungkol sa love. In English, isa lang, love. Pero sa Bible, merong agape, love pa rin yun. Phileo, meron din sa kapwa-tao. Storge for family. Eros para sa lalaki at babae na nagmamahalan. Pero dito ang ginamit, consistent, parehas, love, which is agape. Pag-ibig, nagmumula at pag-ibig ng Diyos. Isa-isahin natin. Part 1 muna. Part 1. Unahin natin ng una. Part 1 na display or manifestation of God's love to those who receive the love of God. Hindi lang pinag-uusapan, kung hindi tinanggap talaga ang pag-ibig ng Diyos. So sabi dito, love the Lord with all of your heart, soul, mind, strength. Now, sinabi ito ni Jesus dahil sa istorya dito sa Mark chapter 12, si Jesus Christ, sa panahon na ito, tinanong siya ng isang guro ng batas, isang guro ng commandments, at alam na alam mula sa 10 commandments and all of those commandments in the Old Testament as given at binigay ng Diyos, at lalo na ito binigay in the 10 commandments. So in Mark chapter 12, tinanong si Jesus ng isang expert ng 10 commandments or Old Testament law. Tinanong sa kanya, sa lahat at napakaraming commandments na ito, in verse 28, alin dito sa lahat na ito ang napaka-importante? Very tricky na tanong, ano? Sa dami-dami ng sinabi na 10 commandments na yan at marami pa dyan, nakabalikat dyan, kasama doon. Alin dito ang napaka-importante? Without any doubts or confusion, sinagot kaagad ni Jesus Christ mula mismo sa Old Testament na batas kung ano itong alam ng tao na ito na nagtatanong tungkol dito. At yung emphasis ni Jesus Christ is the Old Testament pa rin. Binigyang diin ng Panginoong Jesus that time about the Old Testament Shema. From Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9, chapter 11, verses 13 to 21. And so Jesus said, at ito ay nanggagaling sa Old Testament, sinabi niya exactly. Jesus spoke in Mark 12. Hear, O Israel, makinig kayo mga Israelites. Love the Lord your God. The Lord is one. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind and your strength. Ano ito? Ganito, makinig.
Kalabitin mo, baka natulong na nga, malamig ngayon. Makinig, ito ang sinabi. 10 Commandments. Alam niyo yung 10 Commandments? Nasa Exodus chapter 20 yun, 10 Commandments. Kung babasahin mo yan, nandun yan. Pero mamaya babasahin mo yan. Explain ko muna. 10 Commandments in Exodus 20. Tinanong si Jesus, alin dito ang importante sa lahat na ito? Ang sagot ni Jesus, love the Lord with all of your heart, with all of your soul and strength. That the first 5, ang unang 5 sa 10 Commandments, ang number 1, 2, 3, 4, 5 of the 10 Commandments, these are the 5 items na gagawin ng tao para sa Diyos. Observe mo yan sa 10 Commandments. Commandment 1, 2, 3, 4, 5. Yung first 5 na yun, ito ang dapat gawin ninanais ng Diyos na gagawin ng tao para sa Diyos. At upang matupad ito, itong 5 na ito, first 5, isa lang ang gagawin, sabi ni Jesus in Mark chapter 12. Loving God with all of your heart, soul, mind, strength. Consistent from Old Testament at saka sa sinabi ni Jesus Christ in the Gospel. Now take note. Heart, soul, mind, strength. Ano ito? 4 na emphasis. 4 ang pinagdiinang pansin. Heart. Bakit heart? Makinig. From the Bible and the Old Testament to the New Testament, ang heart talaga ay tinutukoy na factory. Alam mo yung factory? Pagawaan. Saan nag-uumpisa? Factory ng human desires and motives of doing things. Ang puso ay factory. Pagawaan, saan nag-uumpisa, ano yung gusto ng isang taong gagawin at mga motibo. Factory pa lang yun, hindi pa nailabas, nandoon pa lang. Yun yung ang puso. What about the soul? Ang soul naman, kung ang origin at factory ay ang puso ng tao sa kanyang motibo at mga desire at gusto sa buhay, ang soul naman, ito ang nag-create ng illusions. Ito ang nag-create na ngayon ng imagination. Paano ko ito i-market? Ang aking produkto na umpisahan, nagawa sa faktorya. So the soul is now giving the suggestion of motion and emotion. Kaya dito na-energize, na-i-encourage na yung mga motibo na yon nga nag-uumpisa sa puso. And then, the mind and the strength, ito na ngayon ang physical and emotional outcome na ito na ngayon mailabas, maideliver na. Ang nanggaling sa factory na na-market na, ngayon, i-deliver na. Kaya, nandyan na ang mind, nandyan na ang strength. It is now the power to execute. It is now the power to bring out what nanggagaling sa puso na kagustuhan, mga motibo na imagine na bibigyan na ng emotion. Ngayon, malakas na. Kaya meron tayong wika sa Tagalog, lakas ng loob gawin. Di ba? Ang lakas ng loob niyang gawin yan. So alam mo, saan ang galing factory na yon? Sa puso yon. Whether good or bad ang kanyang gagawin, may lakas ng loob. Kaya may karugtong yan na ang lakas ng loob niya, wala talaga siyang, may mga ganyang dugtong. So yun yung meaning, sinasabing heart, soul, mind, strength. So when Jesus said, at sinabi niya mula pa sa Old Testament ito, to love the Lord our God with all of this, ibig sabihin niya, tanggapin mo at dapat maging recipient ka ng pag-ibig ng Diyos na ito
napatawad ang iyong mga kasalanan at ang wala na ang punishment ng kasalanan, ngayon, mula mismo doon sa factory ng iyong kagustuhan ng iyong buhay, sa puso, nandun na dapat nag-uumpisa ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, hindi lang doon, pati yung mga plano at iniisip mo, emosyon mo, at ang pag-deliver niyan, ipapakita sa labas, ay dapat lahat yan covered by agape, love of God. The display of God's love, ibig sabihin, not sore face, not artificial, not fake, or compulsory, or compulsion. Ibig sabihin nun, para sa wika natin, pag sinabing mahal ko ang Diyos with all of your heart, soul, strength, mind, ibig sabihin nun, hindi nagkukunwari, hindi artificial, kung hindi likas, tunay, hindi fake news, hindi rin sa pilitan at pinilit, no choice. Kung hindi mula sa kilaliman, factory pa lang, nandun na kasama ang pag-ibig ng Diyos hanggat sa panglabas. Amen? Now, what are the ways to express and display our love to God? Anong mga pamaraanan na binigay din mula sa salita ng Diyos sa Bible, from Old Testament to the New Testament, na ipapakita ng tao, papakita niya, i-display niya, i-manifest niya na nandyan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, na totoo talaga siyang mahal niya ang Diyos, at ngayon, with all of the heart, soul, mind, and strength. What are the ways? Isa lang, pagsamba. Worship. Bakit? Ang worship ay kabuuhan sa lahat ng mga gagawin, activities, pagbibigay, o kung ano pa para sa Kanya. Because worship in the Old Testament, ito ang binigay ng Diyos upang ang tao susunod at ipapakita ng tao at ibabalik niya sa Diyos ang natanggap niya, lalo na ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So sa ating mga awitin, worship, praise and worship song, hindi lang sore face, hindi lang sa bibig, hindi lang basta lang. Kasi kumakanta sila, kakanta na rin ako. Kumapalakpak sila, palakpak na lang din ako at sasayaw. Papakita ko na lang para makikisama na lang ako. Kundi, nasa puso mo, hindi ka pa nakarating sa church, pero sa puso mo, nandun na, nag-originate na ang factory ngayon, gumagawa na doon, na masaya ka, na pupunta at aawit para sa Diyos. Sa pagbabasa at pakikinig in the study and in the listening of the Word of God, hindi lang ito na nandito ako dahil dinala kasi ako, makinig na lang ako. Kung hindi talagang nasa puso mo, before pa lang pumunta dito, nandito na, nag-originate na, motibo ko pupunta dito, gusto ko makinig sa salita ng Diyos, ano naman ang kanyang instruction para sa akin? Sa pagsamba sa Diyos, kasama ang pagbibigay ng offering at ang tithe. Ibig sabihin, sa lahat ng ito in the Old Testament, in giving offering and giving back the tithe, the 10% mula sa ating kita at income, it could be pera, it could be tanim, it could be mga bunga ng mga tanim mo or whatever, as long as you desire to give that to God, ito ay hindi pang pakita lamang at ito ay hindi lamang napilitan tayo dahil, mahiya naman ako. Kung hindi mismo sa iyong puso nag-umpisa doon, sa buong linggo na yan, nandun na sa puso mo nag-originate na, bibigay ko ito sa Panginoon dahil mahal ko ang Panginoon. Ito ang aking pagpapakita, display, the manifestation of that love to Him. Amen? God
the Lord Jesus and the Holy Spirit, which we call the Trinity, una sa lahat, siya ang Diyos ang nagpakita sa ganitong klaseng pag-ibig. John 3:16, it is always going back to John 3:16 when pag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa John 3:16, pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, pinakita talaga niya, dinisplay niya, hindi lang niya sinabi, mahal ko kayo. Kung hindi, na mayroong manifestation, pinakita niya ang totoong pag-ibig. Gusto niyong malaman kung totoo ang pag-ibig na yan? Gusto mong malaman na yung nagmahal sa iyo ay totoo? Gusto mong ipapakita ang totoong pag-ibig? Then, ito ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo ito. Bakit? Ano ba ang pinakita ng Diyos? John 3:16 alone will speak about everything from the Old Testament to the New Testament about the love of God. God's love is from the very heart of God. All pure. No selection. Hindi selective. Hindi pinipili. Kaya sinabi niya, God so loved the world. Lahat yun. Hindi lang tao, kung hindi lahat ng nilikha niya. Pati yung pusa, oo. Pati yung mga punong kahoy at mga halamanan, yes. Dahil nung ginawa ng Diyos ito in the Garden of Eden in Genesis chapter 1 and chapter 2, sabi niya, napakaganda. And that expression of napakaganda, ibig sabihin, mahal na mahal niya ito. Kaya in John 3:16, dahil sa kasalanan at nagkaroon ng problema, dinidisplay, pinapakita niya ang true love. Kaya tinawag the pure love of God, the goodness of God, the unconditional love of God. Not surface lang, hindi lang pakitang tao. Kaya binigay niya, sinupply niya ang kaniyang nag-iisang anak. Take note, nag-iisa. That is precious. Kung ibigay ko ito, wala nang iba, wala nang kasunod. Pero katangi-tangi na lang nag-iisa. Ito, binigay pa niya, hindi siya nagiging madamot. That is the very pure love of God. Kaya ang kapatawaran ng kasalanan, kaya ang kaligtasan natin, libre. Hindi mo na kailangang pagtrabahuan pa. At walang kapalit yan. Once the Lord will bless you, walang kapalit yan. Hindi tulad ng sinasabi ng mundo. Kung sinunuwerte ka, may kapalit yang kamalasan. Hintayin mo. Hintayin nila. Maswerte sila ngayon. Darating ang panahon, mamalasin din yan. That is the world. No, in God, once He gave it freely, sa pag-ibig niya, agape, once He blessed, walang kapalit yun. That is the pure love, motive of God na gagaling sa Kanya. Kaya pala talaga, from Old Testament pa lang, Jesus also said in Mark chapter 12, tayo ngayon, mahalin ng Diyos sa buong puso, kaluluwa, isipan, at lakas. Amen? Pangalawang bahagi sa display na ito. Handa na ba kayo? Pangalawang bahagi, Mark chapter 12 verse 31. Love your neighbor as yourself. Nandito na naman tayo sa usapan na ito. Ulitin ko, sa time na ito in Mark chapter 12, tinanong si Jesus ng napakatalinong tao tungkol sa batas. Ang tanong ulit, ano ang tanong? Sa lahat ng commandments na ito, alin ang napaka-importante? Ang sagot ni Jesus, first part, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. And the second is like this. Sabi niya, ang pangalawa ay katulad nito. Ibig sabihin, magkasama talaga ito. Pantay. Love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this. Now,
Yung una kanina, ang first 5 of the 10 Commandments. Ngayon, ang binanggit ni Jesus, ang second 5, number 6 to number 10 of the 10 Commandments. Ano ito? Kung ang 1, 2, 3, 4, 5 ay gawin ng Diyos para sa tao, the 10 Commandments, ang 6 hanggang 10 ay ang gagawin ng tao para sa kapwa-tao. Pag nagawa mo itong pagmamahal sa iyong kapwa at sa ibang tao, natupad mo na ito. Okay? Kaya, dalawa magkakabit, isa lang actually sila. Dalawang bahagi. Now, itong sinabi dito ni Jesus na love your neighbor as yourself, matagal na rin ito sinabi sa Old Testament, more than 1,000 years ago. Leviticus chapter 19, verse 18. Ano itong Leviticus? Genesis, Exodus, Leviticus. Okay? Sa Old Testament. Ang sinabi dito sa chapter 19, verse 18, ito ang sinabi, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Anong sinabi dito ng Diyos mismo? Huwag kang maghanap o gumagawa ng bagay na paghihigante or magtanim ka ng kawayan ng sama ng loob against anyone. Walang pili din. Against anyone, kahit sino silang tao na yon. Sa halip, mahalin mo sila tulad ng inyong sarili. May nagtanong, ano yung neighbor niya na sinabi? Sir, yung kapitbahay ko ba? Pwede rin. Pero ang sinabi dito talaga na neighbor in Leviticus, the neighbors dinefine, pinaliwanag at tinukoy dito na ito ay ang mga tao na nasasalamuha mo sa kahit saan at anong panahon. Okay? Ulitin ko, ang neighbors, hindi kapitbahay lamang, kung hindi, itong mga taong nakasalamuha mo, nakasama mo kahit saan at kahit anong oras. Ano daw? Mahalin sila. Ibig sabihin, treat them fairly. Ano yun? Patas ang ating trato sa kanila, walang lamangan, at hindi tayo dapat magkaroon ng lamangan. Bawal ang manglamang. Ano pa rin ito? Ibig sabihin, to love our neighbors, ang pagmamahal sa mga tao na ito, sila lalo na yung nakagawa ng sama sa iyo or masama sa iyo or nakapagbibigay ng sama ng loob sa iyo. Kaya sinabi, huwag maghanap ng paraan upang maghiganti or magkaroon ka na itanim mo sa puso mo ang sama ng loob. Huwag. Instead, sa halip, agape them. Hindi phileo. Mahalin mo sila. Bakit agape? Tulad ng pag-ibig ng Diyos sa tao, ito rin ang gagawin natin na pag-ibig sa Diyos na pag-ibig din sa kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Balanse ito kasi may mga iba na mahal nila ibang tao pero hindi nila mahal ang kanilang sarili. Meron ka rin para sa iyong sarili. Take care mo rin, alagaan mo rin yung sarili mo. Ingatan mo rin ang sarili mo. Pag magkaroon ka rin pag-alala sa sarili mo upang makapaglingkod ka pa ng sapat at maraming panahon sa iba. Pero pag ganito na ang sitwasyon about sa ibang tao na mayroong nagawa, papakita mo rin
tulad ng pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong sarili, ito rin ang pag-iingat at pag-alala mo para sa iba. Actually, ang word dito ay considerate. Ano yung considerate? Maunawain. Meron pa, maginoo, hindi bastos. Good, kind, being a good person, mabait at mabuti kahit na hindi sila mabuti sa iyo. Mag-amen ba tayo dyan? Amen. Yeah. Bakit? Makinig. Kalabitin mo, katabi mo. Makinig. Pakinggan mo ito. Isa sa napakalaking stressor. Alam mo ba yung stressor? Nagbibigay stress sa'yo ba? Nagbibigay sa'yo ng pagod, tension, at mabalisa ka na. Hindi ka na makaisip ng mabuti. We are always confronted with people na nagiging stressor sa buhay. Tama o hindi? Ito pa, pakinggan mo. Ang pinakaunang nakapagbibigay stress sa iyo ay yung mga taong malapit sa iyo. Tingnan mo yun, sino malapit sa iyo. And that's very true. Unang-una, yung pamilya mo, ang una mong stressor. Nagmamahalan ng husto, pero yan din ang unang stressor. Mabigat yun. Ang kasunod nun ay mga kaibigan. Stressor din yun. Kaibigan na ito. Ang kasunod nun is yung ikaw ay estudyante, mga classmates at saka schoolmates. Nagbibigay stress yun sa'yo, kaya natetension ka, napapagod ka, nakakapagod naman itong mga tao na to. Ang kasunod nun is yung mga kasama mo sa trabaho. Yay! These are people na mga stressors. Nagbibigay pagod, nakakapagod. Bukas Lunes na naman. Makikita ko na naman ito sila sa trabaho na ito. Sana malakas pa ulan para walang trabaho, walang school. Ang dahilan pala nun is stress na stress siya. Ang kasunod nun, yung mga tao sa komunidad mo, kapitbahay mo, sino-sino pa dyan. Ang kasunod mo, yung mga tao na sa kalye, kasama mo naglalakad, kasama mo sa bus, kasama mo sa MRT, o saan pa. At mga tao na nagmumoling ka sana para magre-relax, na i-stress ka doon. O kaya nag-grocery ka para ma-relax ka. Nakaka-stress din naman. Nagmamadali na nga. Meron pang ganyan, nakaka-stress, na palengke. Sa paligid-ligid na yan. Lahat ito ay mga tao, stressors. Alam mo ba, ito ang sinabi, love your neighbor. Ibig sabihin, consider mo naman lang sila. Unawain na lang natin. Maging maginoo. Magiging mabait. Kasi kung sa atin lang pag-usapan, ang stress talaga, sa katagalan yan, nakapagbibigay sa iyo ng physical at saka emotional na mga epekto. Pag stress ka sa tao, katagalan yan, pagod ka. Kaya pag uwi mo sa bahay, pagod ka eh. Galing sa school, galing sa trabaho. Ang naka-stress doon, yung mga tao eh. Kaya hindi ka makatulog, maayos. Ang iba, tulog ng tulog din. Ang iba, hindi makakain. Ang iba, kain ng kain. Kaya tumataba. Kaya nagkakasakit na rin physical. Kaya may sakit na. Nagkakasakit ng high blood pressure, sakit ang tiyan, sakit ang ulo, migraine, at ano-ano pa, na nagiging permanenteng sakit na tuloy. Saan nag-umpisa yun? Sa simpleng stress sa tao. Kaya pala sinabi dito to love your neighbor as yourself. Kasi ito pala, kung hindi mo sila i-love, magkakasakit ka. Dahil sa stress na yan. To love our neighbor as yourself pala
it is a good point para sa atin, bawat isa sa atin, na magiging magaan ang pamumuhay, magiging healthy din, at emotionally hindi mabigat ang iyong damdamin at ang iyong puso. And so the best thing to do is to accept them as they are. Ganun talaga sila. Sana darating ang time din na matanggap nila ang pag-ibig ng Diyos. Kung papamagitan sa atin, salamat. Kung hindi, sa pamamagitan ng ibang mga bagay o ibang tao, upang din may pakita nila ang pag-ibig ng Diyos tulad ng sa atin na we consider them. Sa kabuuan, it is loving our neighbor. Amen? Therefore, let us follow and obey the words of our Lord Jesus Christ. Mismong si Jesus ang nagsabi nito. Hindi niya lang ito sinabi sa panahon na yun, kung hindi, nanggagaling pa ito sa Old Testament at sinabi mismo ng Diyos Ama. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength, and your fellow men. Ito ang manifestation, display, ipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos na natanggap natin na. Sinabi natin, I receive and believe the Lord Jesus Christ. Then you receive the love of God. You accepted it. Ngayon, ipapakita, i-display ito sa isang display. Mahal ang Diyos, mahal ang kapwa. Sa ating pagsamba, paglilingkod sa Diyos, pagbibigay ng offering, ikapo, ang galing sa Kanya, sa lahat ng mga motibo na yan, at sa lahat ng result at outcome na yan, para lahat sa pagmamahal sa Diyos. Kaya tayo ngayon sa ating kapwa, ginagawa din na alalahanin din sila, unawain sila, maging mabuti pa rin, tumulong sa kanila. Alam mo, ang panahon na tutulong, na a-assist ka sa kanila, tulad ng, hindi naman tayo nanalangin na may mga sakuna, pero sa panahon ng kagipitan nila at panahon na may pagsubok sila, yan ang ating i-take advantage. Hindi yung sabihin, buti nga sa inyo. Hindi naman ganun. Ito yung panahon na ipapakita na we are considerate, good, and kind. Tutulong, unawain sila, hindi dahil may ibang motibo, kung hindi mula sa puso, kaluluwa, isip, at lakas, buo yan, nandyan ang agape, love of God, the display of God's love. Amen? Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Unconditional, pure, lahat nandyan sa iyo. Thank you, Lord Jesus, na sa iyong buhay, sa iyong tinuturo, sa iyong ginagawa, napakita, na-display ang pag-ibig na yan. Thank you, Holy Spirit, na nandiyan ka, kumikilos, nagpaalala sa amin ngayon sa salita ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Mahalin ng Diyos, wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang sasambahin, paglilingkuran. Wala nang ibang pagbibigyan ng mga offering, tithes, panahon, pakikinggan, kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. And His name is Jesus. Then, i-display namin itong pag-ibig na ito sa pag-unawa, pagmamahal sa kapwa. Lord, hindi man namin ito magawa palagi, pero I pray for the Holy Spirit to remind us. Kasi tao din kami, nahihirapan. Realidad yun. Pero naway, you will continue to work in our hearts, in our spirit, in our being. Lord, salamat po
sa mundong ito ngayon. Palagi naming naririnig sa mga balita, mga tao, galit, mahirap magmahal na. So kami, Lord, as a church, as people, your people, naway kami ang manguna. Sige lang, consider them. Palagpasin at palaging palalagpasin. At maghihintay ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa kanila upang mararamdaman nila ang kabutihan din at pag-ibig niya. Thank you for this great reminder to us, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.